Yan, umaga ho sa mga kapuso po natin. Umaga pa lang nakatutok na sa GMA Super Radio Palawan. Wala hong bagyo na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Amihan pa rin ho ang umiiral na weather system sa bahaging Luzon at Visayas. Ano umaga ho sa mga kapuso po natin, umaga pa lang, gising na. Ngayon pong Marso 16, 2026 mga kapuso, araw ho ng Lunes, wala hong holiday. Nasanay kayo sa holiday. Inaasahan mga kapuso ngayong araw. Bukas, araw ng Martes ang pagsipa na ng panibagong pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo. Karagdagang kalbaryo sa ating pong mga kapuso, mga kababayan ko natin. Dahil pagkatapos hong tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, sisirit din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kawing-kawing na, nagkakaroon ng domino effect. Dagdagan pa ng patuloy na pagtaas din ng presyo ng dolyar kontra piso, mga kapuso. Kailangan, sabi ng gobyerno, maghigpit ng sinturon. Mayroon pa bang hihigpit? Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming po mga kasamahan sa News and Public Affairs na GMA Super Radio Palawan. Sa ngalan din po ni Super Rene A. Olape. Sa bahaging teknikal, sa production side, kasama po natin si Super Kenneth Calumbres. Ako naman ho mga kaibigan, si Rodel Guzman, wala akong kinikilingan, walang pinoprotektahan, labanan ko ang fake news. Dapat totoo. Umaaray ang mga tricycle driver. Lalo na ito po mga shuttle van driver ko natin. Iyan taas na nga ng presyo ng produktong petrolyo, walang tigil para ho. Sa paghihigpit yung pong mga taga Land Transportation Office. Sabi nila, pwede ba? Relax naman ho kayo ng konti. Perwisyo na nga malaki. Dagdagan nyo pa. Mga taga LTO. Galing pa raw ho ng Maynila itong mga ito eh. Hindi ba ninyo nararamdaman yung perwisyo na nararamdaman ng mga driver ho natin? Dadagdagan nyo pa. Sabi ng mga driver ho natin, dadagdagan nyo pa yung perwisyo na kanilang nararanasan. Ngayong hinuhuli ninyo yung pong mga may aplikasyon para magkaroon din ho ng franchise. Yung gobyerno lang daw yung talagang mabagal. Balik na raw ho kayo na Maynila. Huwag naman daw yung nakikisabay naman ho kayo. Dagdag perwisyo kayo. Mamaya sa sobrang buwisit sa inyo ng mga driver. Baka
baka bumalik kayo ng Maynila ng di oras. Magandang umaga kay Ma'am Nilia Sirodo de Los Angeles. Magandang umaga ho sa inyo. Ganun din kay Ma'am Jing Morta Abian. Watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran, Palawan. Ay Ma'am Silvia Escobin Espada. Ganang umaga, lagi ho kami nakikinig ho sa radyo. Sabi ni Ma'am Silvia Escobin Espada. Siyempre, ganun din kay Ma'am Mimi Siles. Ano ho? Ganang umaga rin ho sa inyo. Kaya pakiusap na mga driver, huwag naman daw ho kayong nakikisabay, mga taga-LTO. Okay lang sana kung yung pong inuhuli ninyo, yung pong mayroon talaga hong mga paglabaga. Nakakaabala na rin daw ho kayo. Lagi na lang daw kayo balik ng Puerto Princess at Palawan. Kapag sa isang punto, yun po yung kanilang trabaho, ano ho? Naunawaan ng mga driver na ito, pero huwag naman daw kayo nakikisabay doon mismo sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Huwag naman daw kayong nakikisawsaw doon po sa perwisyo at bigat na kanilang nararanasan. Labing-limang minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 5 ho na umaga. Magkakaiba mga kaibigan, yung pong inaasang pagtaas ng mga kumpanya ho ng langis. Pero ang pihado posibleng umabot, ano ho? Sa 22 pesos kada litro ang idadagdag sa presyo ng diesel. Yung mga van driver ng Rojas sa impormasyon na nakarating sa atin, yung dati hong presyo na ng pamasahin na 270 pesos, posible na raw kung tumaas yan ngayon linggo o bukas, araw ho ng Martes, posible tumaas na raw ho yan ng 300 piso. Dahil sa panibagong pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo. Kailangan hong maghigpit ng sinturon, sabi ng gobyerno, ang sambayan ng Pilipino. Lalo na ng mga motorista. Dahil yun nga, inaasahan ho yung panibagong malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon ho sa mga kumpanya ho ng langis, patay ho dun sa resulta ng pandaigdigang kalakalan, may maari daw hong umabot sa 19 hanggang 22 pesos kada litro ang itataas ng presyo ng diesel o ng crudo, no ho? Yung pong gasolina naman, posibleng tumaas ng 12 hanggang 16 pesos. Mga kaibigan, so abangan. Sigurado yan, dito sa atin, maging yung pong toda ay humihirit na rin ho ng pagtaas sa presyo ng pamasahe. Nakadepende ho yan, mga kapuso, dahil may bracket na rin ho na itinakda doon po sa ordinansa, yung po kanilang susundin.
Magandang umaga kay Ma'am Angelita Navilla Cadiena. Magandang umaga ho sa inyo. Kinumpirma naman ang Department of Social Welfare and Development na iba pa ang 5,000 fuel subsidy mula sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa tulong pinansyal na magmumula doon po sa naturang ahensya. Ayon ho kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lagi ang listahan ng mga tricycle drivers pa lamang ang hinihingi ng DSWD mula sa mga lokal na pamahalaan sa Kalakhang, Kamaynilaan para sa mga tricycle driver pa lamang. Pero yung sa mga tsuper ng jeep, kukunin na listahan ng mga benepisyaryo mula sa record ng LTFRB. Ayon din ho sa kalihim, wala silang hinihinging dagdag na requirement. Ito ho ang nilinaw naman ng kalihim matapos pong sabihin ng Manibela na yung kanilang chairperson Mar Balbuena na marami daw hong mga tsuper, mga kapuso, ang hirap daw hong maging kwalipikado sa naturang programa ng DSWD doon po sa Assistance to Individual Crisis Situation o AIC dahil sa ilang requirements na itinakda ng lokal na pamahalaan. So nilinaw ng kalihim ng DSWD na wala akong dagdag na requirement. Magandang umaga kay Vonson Tess Gakasa. Good morning, watching from Rizal, Magsaysay, Palawan. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin. Yan po sa bayan po ng Magsaysay. Ganun din kay Ma'am Alilia Solen Cayabo, binabati ko dito sa Cagayancillo, ang Conde Cayabo Bonales family. Magandang umaga ho sa inyo. Mayroon na rin hong bagong DepEd Schools Division Superintendent ang lalawigan ho ng Palawan sa katauhan ni Dr. Lloyds Palay Adornado. Tulad ng naging panayam natin noong una, na ini-expect na ho ng ating pong mga kababayan na siya maililipat ho dito sa lalawigan po ng Palawan. Bunsod na rin ho doon sa naging resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan sa iniakdang resolusyon ni Board Member Jake Tan. Yung pong ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan mula sa mga kinatawan ng Liga ng mga Konsihal sa lalawigan po ng Palawan. Welcome back, Dr. Lloyda Palay Adornado sa iyong bayan dito po sa lalawigan po ng Palawan. Ingat, yung pong mga pasaway ho sa DepEd. Sabi nga ni Dr. Adornado, yung dapat walisin ay wawalisin. Kung ano ho ang pulisiya nag-DepEd, kung ano po yung batas na ipinatutupad ng kagawaran, iyon ho ang masusunod. Ingat! Lalo na yung mga sangkot sa item for sale, yung mga ugat ng item for sale na naiiwan pa, diyan po sa DepEd Palawan. Nako! Pihado, sabi nga, walang puwang sa DepEd yung mga ganyang empleyado ng gobyerno.
Mga kapuso, punta na ho natin ang ilan sa mga nakalinya na ho natin mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 1. At magandang umaga rin sa mga adik dyan po sa Araceli, Palawan, partikular dyan po sa Kalandagan. Kumusta na si Sir na Puser? Magandang umaga sa iyo. Darating ang panahon na matitiklo ka rin. Tuloy-tuloy man ang gagawing pamahagi ng fuel subsidy ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o VFAR sa rehiyon ng Mimaropa sa mga mangingisda. Ay kay Director Bart Abrera ng VFAR Mimaropa, hindi man bago ito pong programang ito na ipinatutupad ng kanilang ahensya, yung pong pagkakaloob ng fuel subsidy bilang tulong sa mga mangingisda. Lalo na ngayon na kay Director Abrera mayroong naranasang krisis, ay maasahan naman ang BFAR na magbibigay ng suporta sa mga mangingisda. Itong fuel subsidy natin ay hindi bago ito, talagang continuing na ito, suporta ng BFAR sa ating mga mangingisda. So lalo na ngayon, may global crisis tayo na nagresulta rin sa pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Nandyan po, maasahan po yung BFAR diyan, yung suporta natin sa ating mga mangingisda. Kaya huwag ho kayong malulungkot yung po mga mangingisda. Ito ho'y programa ho ng BFAR. Sa kaugnay na balita, nakapamigay na mano ng fuel subsidy itong mga nakalipas na taon at buwan ng BFAR. At ito'y ginagawa by batch dahil hindi nga mano kayang pagsabay-sabayin yung pong pamimigay sa 230,000 na mga rehistradong mangingisda sa rehiyon. Ayon pa kay Director Abrera, prioridad umano ang sa mga bibigyan ang mga rehistradong mga mangingisda at nasa master list. Kung kaya't pa ni Abrera sa mga hindi pa rehistradong mga mangingisda ay magparehistro na. Pati yung mga bangka na hindi rehistrado ay iparehistro na sa munisipyo dahil hindi nga mabibigyan ng tulong yung pong hindi rehistrado. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ikaklaro lang po natin itong past year, itong mga past months ay may naibigay na tayo. Ito po ay by batches, saka sinasabi ko nga, mayroon tayong mga 230,000 na ngayon na rehistradong mga mangingisda sa Mimaropa, dyan sa atin sa Palawan, mga 100,000. Hindi po ito masabay-sabay. Opo, pero ay rehistrado sa ating mga munisipyo sa siyudad ay doon ka sa master list, ay priority kayo. Sinapayo natin yung mga ating mga mangingisda pa na hindi rehistrado bilang mangingisda. Kung may bangka sila na hindi pa rehistrado sa munisipyo, i-rehistro na. Kasi siyempre, hindi natin mabibigyan yung hindi registered. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig ni VFAR Regional Director Bart Abrera sa naging panayam ng Superadyo. Samantala sa kaugnay na balita, fuel umano mismo ang binibigay na subsidiya at hindi pera. Ayon kay Director Abrera, aniyang sistema umano ng pamimigay sa pamamagitan ng pag-withdraw ng fuel sa accredited na gasoline station kung saan mayroon umanong card ang mga mangingisda. Maaari rin umanong paunti-unti ang pagkuha ng fuel hanggang sa maubos ang 3,000 halaga ng fuel subsidy. Superadyo, Puerto Princesa.
Prinsesa DYSP. Ito ang balita. Marami na tayong nagawa dyan sa Palawan ay ito ay mayroon tayong commissioned or accredited na parang sila yung mawi-withdraw nila doon sa isang particular gas station in the form of fuel talaga, hindi pwedeng cash. So may card sila, parang ATM card na gano'n. Ito ay sa halaga ng mga 3,000 worth of fuel. Pwede rin i-staggered at time na makuha niya, ma-consume. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ng tinig. Ito pong si Director Bart Abrera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa rehiyon ng Mimaropa. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, humihiling na rin ng fuel subsidy mga Tricycle Drivers Association o ito pong mga miyembro ng TODA sa lungsod. Sa gitna na rin ng nakaambang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo dahil sa nangyayaring sigalo sa gitna ng silangan. Ang kay Ginoong Henry Villamor, tagapangulo ng TUDA Federation sa siyudad ng Puerto Princesa, sila raw ay magpapalabas ng resolusyon na humihiling sa local government unit na mabigyan sila ng fuel subsidy. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Mamaya nga po ay meron po kaming emergency meeting lahat ng TUDA President. Mag-create po kami ng resolution requesting na sa local government na magkaroon ng fuel subsidy po yung ating mga tricycle operators and drivers. Usually po, noon cents lang. Ngayon medyo malaki ata itataas next. About naman po sa taripa natin sa permitrix po ng mga tricycle, naka-redeem naman po yung ating permitrix, naka-bracketing po yan. Depende po sa presyo ng gasolina. Doon din po yung pagtaas ng pamasahe. Mga kapuso, si Ginoong Villamor, ang TUDA Federation President sa lungsod. At naisumiti na ho nila nung nakaraang linggo yung kanilang resolusyon sa sangguniang panglungsod. Mga kapuso, muling sumayin nyo ang isa paong edisyon ng ating pong mga balita. Dito pa rin ho sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa tabayan ang mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Amihan pa rin mga kapuso ang umiiral na weather system sa Luzon at Visayas. Asahan ho yung mga pag-ulan na dahil ho umahinang pag-ulan ng dahil sa amihan sa Luzon at Visayas at fair weather naman ang maranasan sa bahagi ng Mindanao. Ang buong Visayas kasama na lalawigan ng Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahihina na pag-ulan ng dahil ho sa amihan. Ang buong Visayas, Palawan, kasama pa rin ho ang Isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala hong bagyo anumang sama ng panahon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, mga kapuso. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Palawan Electric Cooperative sinabing ang subsidized approved generation rate pa rin ang sisingilin ng sa mga consumers
kahit pa anumang maging true cost of generation sa kuryente. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abrea. Sa detalye po ng balita, pasok! Ang subsidized approved generation rate pa rin umaro ang sisingilin sa mga consumers ng Palawan Electric Cooperative kahit ano pa man na maging true cost of generation ng kuryente. Ang kay Ms. Maria Jana Rebusada, tagapagsalita ng Paleco sa panayam ng Superradyo, nasa ilalim kasi ng Small Power Utility Group o SPAG area ang Palawan. Ani Rebusada, base umano sa IPIRA law, ang sisingilin lamang umano sa mga SPAG area ay ang subsidized approved generation rate na 7 pesos. Dahil dito kahit magkano pa man umano ang maging true cost of generation ng kuryente, ang subsidized approved generation rate pa rin ang sisingilin. Kaugnay nito, hindi nakikita ng Paleco na maapektuhan ang power rate sa Palawan dahil sa kaguluhan sa Middle East at sa pagtaas ng fuel cost. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Superradyo Palawan, dapat totoo. Alas 5:45 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala mga kapuso, DSWD kinumpirma na ang national ID na ang pangunahing kikilalaning ID sa mga payout na gagawin sa social pension ng mga senior citizen. Simula sa Abril 1, 2026, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang Philippine Identification System o PhilSys o National ID na iyong kikilalaning pangunahing ID para sa payout ng mga social pension for indigent senior citizens. Sa advisory na nilabas ng DSWD Mimaropa, ang mga benepisyaryong wala pang national ID ay hinikayat na magparehistro na sa pinakamalapit na tanggapan ng Philippine Statistics Authority o PSA hanggang Marso 2026. Dahil naniniwala ang ahensya na sa pamagitan ng paggamit ng national ID ay mas mapapabilis ang pamimigay ng social pension sa mga nakatatanda. Dahil isang ID lang ay sapat na at malalaman na agad ang pagkakakilala ng isang benepisyaryo. Samantala, pinapayuhan naman ng DSWD mga senior citizens na may reklamo at katanungan na pwede silang tumawag sa mga numerong 0917-1105-686 at ganun din sa 0917-827-2543. At ganun din sa kanilang smart number 0919-911-6200. O di kaya magpadala ng mensahe sa Integrated Grievance Redress Management System ng DSWD. Alas 5:47 na ho ng umaga. Samantala, inflation sa Palawan, bumilis habang bumagal naman sa Puerto Princesa nitong buwan ng Pebrero 2026. Sabi ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abrea. Meron pong karagdagang balita. Pasok! Nakapagtala ng pagbagal sa kabuang inflation ang Puerto Princesa habang bumilis ang inflation rate sa Palawan nitong buwan ng Pebrero. Sa datos na inilabas ng PSA Palawan na itala ang inflation sa probinsya sa 1.5%, mas mabilis kumpara sa 1.0% nitong Enero 2026. Habang sa Puerto Princesa naman, bumagal sa 1.9% ang inflation mula sa 2.6% na inflation rate noong Enero 2026. Pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation sa Palawan ay ang food and non-alcoholic beverages at furnishing, household equipment and routine household maintenance. Sa Puerto Princesa City naman, ang pagbagal ng antas ng inflation ay dahil sa housing, water, electricity, gas and other fuel, health at transport commodity. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Superradyo Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ay patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala, si Bapanga Balita, comprehensive project proposal ng transport station para sa mga taga-norte ng Palawan
matatapos na sa susunod na linggo. Matatapos naman sa susunod na linggo. Itong linggong ito, ang ginagawang comprehensive project proposal na ginagawa ng Provincial Planning and Development Office o PPDO para sa planong paglalagay ng transport station o maliit na terminal sa Barangay Santa Lourdes, malapit sa Banga, dito sa lungsod. Ito'y bilang pagtalima sa rekomendasyon ng City Government sa pamahalaang panlalawigan na dapat ay may komprehensibong pag-aaral para sa naturang proyekto. Sinabi ni First District Board Member Windsor Arzaga, sakaling matapos ng naturang panukala sa susunod na linggo o ngayong linggo, ay kanila naman itong isusumiti sa tanggapan ni Mayor Lucilo Bayron. At hihingi na rin sila ng tulong kay Vice Mayor Jimbo Maristela at sa mga konsihal, lalo na sa mga konsihal mula sa norte ng lungsod upang may kalendar na sa City Council at magkaroon na ng ordinansa para sa pagtatayo ng naturang proyekto para sa mga taga-norte ng lungsod at lalawigan. Ang itatayong transport station ay magsisilbing maliit na terminal para sa mga taga-norte na itatayo sa lupa na ibinigay ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez sa Barangay Santa Lourdes na ipapagawa naman ng pamahalaang panlalawigan at ang magiging operasyon, pamahala at kita ay mapupunta sa city government. Alas 5:50 na ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Presyo ng diesel sa susunod ngayong linggo, posibleng sumipa na hanggang 22 kada litro, 16 naman kada litro sa gasolina. Dapat maghanda at maghigpit ng sinturon ng mga motorista dahil sa inaasahan na panibagong malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa isang oil industry source, batay sa resulta ng pandigdigang kalakalan ng langis sa nakalipas na 4 na araw, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ngayong pong Martes ng 19 hanggang 22 kada litro. Samantala nasa 12 hanggang 16 naman kada litro ang maaaring itaas sa presyo ng gasolina. Sinabi pa ng source sa oil industry na maaaring mapunta sa mas mataas na bahagi ang presyo ng produktong petrolyo dahil inasa magiging pataas din ang resulta ng kalakalan sa Minoplat Singapore o itong MOPS noong araw ng Biyernes. Ngayong linggo, nagkasundo ang mga fuel retailer na hatiin upang unti-unti ang magiging malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa hinang labanan ng Estados Unidos, Israel laban sa Iran. Ngayong linggo, ayon sa datos ng Department of Energy, nagtaas ang retailer ng kanilang produkto ng 7 hanggang 13 kada litro sa gasolina, 17.50 hanggang 24 pesos and 25 centavos sa diesel at 32 pesos hanggang 38 pesos sa kerosene. Alas 5:52 na ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Suportado ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang mga hakbangin na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa. Napansamantalang alisin yung pong pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam kay Board Member Ryan Maminta ng ikalawang distrito na lalawigan ng Palawan at chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Panlalawigan, pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang resolusyon na nakikiusap at sumusuporta
sa pagkilos para maging ganap na batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo sa pansamantalang pag-alis ng excise tax. Sa ganitong paraan umano'y mababawasan kahit papaano ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na naranasan ito nakalipas na mga araw at sa mga susunod pang araw, mga kapuso. Pasado na po Okay. sa third and final reading yung resolution natin na nakikiusap, sumusuporta sa pagkilos at sa pinal ng mga gawain ng Kongreso para maging ganap na batas ang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang alisin muna yung excise taxes sa fuel products para yung lubang pagtaas nitong nakaraang linggo at yung susunod pa mga araw ay mabawasan naman ng kahit pa paano. Mga kapusong, inyo pong napakinggan si Board Member Ryan Maminta, ang Chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Panlalawigan. Alas 5:54 na ako ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Nakatakda namang pakiusapan ng bukal ang mga oil player na hinay-hinay naman sa pagtaas ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Ayon sa bukal, mga dating stock sa paumano ito ng mga nakalipas na linggo. Kaya naman tumataas ang presyo dahil ina-anticipate ng mga ito na hindi titigil ang pagtaas. Kaya kumukuha ng mga ito ng kanilang kapital para makakuha na muli ng supply. Makikipag-usap po man ang bukal na huwag namang sobra-sobra iyong pagtaas, mga kapuso. Ang mga pakiusap natin sa mga oil companies na gagawin natin sa Lunes, ang pandinig ng pakikiharap sa kanila para mapakiusapan na baka pwede namang wag sagad-sagad. Talagang kita sila dito pag nagkataon Previous stocks pa ito ng mga nakaraang mga linggo. Tapos ngayon, ang sinasabi may stock pa naman tayo. Kaya tumataas yung presyo kasi in-anticipate nila na hindi titigil yung pagtaas. Kumukuha na sila ng kapital para makakuha uli ng supply. Ay kung biglang buwaba yung produktong petrolyo dahil natapos na yung gera sa mga susunod na araw o nagkaroon na ng mga usapan, kasunduan para hindi na ipagpatuloy na buksan yung tinatawag na Strait of Hormuz halimbawa para lang maampatan yung pagbulusok ng ekonomiya ng buong mundo ay baka naman mapakiusapan natin sila na wag din sobra-sobra yung pagtaas. Kasi pag bumaba naman yan sa mga susunod na araw sa world market, kumbaga ang salitang kanto dyan, paldo yung ating mga gasolinahan. Mga kapuso, inyo pong napakinggan si Board Member Ryan Maminta ng Ikalawang Distrito na Lalawigan po ng Palawan at Chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Panlalawigan. Di pa nga mga dating stocks pa yun Itinataas na nila yung presyo. Kita niya kalukuhan din ng mga oil players natin. Harap-harapang ginagago ang sambayan ng Pilipino, ang sambayan ng Palawenyo, mga taga Puerto Princesa. Naniwala kayo nalulugi yung mga yan? Kung nalulugi yung mga oil players na yan, bakit nagsipagsulputan ng parang kabuti? Yung pong mga gasoline station dito po sa ating pong lugar. Sa kaugnay na balita, isisain din ng bukal maging yung mga nasa sektor ng power industry sa Palawan. Kung ano magiging epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo dahil 80% ng power generation sa Palawan ay gumagamit ng diesel. Makikipag-usap ang bukal sa Palawan Electric Cooperative, National Power Corporation, sa IPP, ngayon din sa Transco para malaman kung may pagtaas sa presyo ng kuryente. Sa kabila nito, nakikita ng bukal na mayroong pagtaas na mangyayari na sana nga ay maliit lamang na halaga at kakayanin din ng mga mamayan.
Kausap natin ang Palawan Electric Cooperative, Kasama IPP, sila. Napocor, pati yung Transco. Sapat naman na supply ng kuryente sa grid natin. At higit sa lahat yung tasa natin at pag alam natin kung mayroon ba tayong exposure o pagtaas ng presyo ng kuryente base doon sa generation, dahil ang ginagamit ng mga IPPs natin ay 80% niyan ay Diesel. Ano ba ang mangyayari sa generation rate? Magdadagdag ba siya ng ng halaga? Ano ba yung ilan ba yung papasanin ng diyan ng consumers? Magpapatuloy pa ba o madadagdagan pa yung subsidiya base sa mga pangyayaring ito? So alamin po namin yan sa Martes. Pero definitely mayroong konting pagtaas yan. Hindi naman sana kalakihan. Ang importante lang ay kayang-kaya pa rin ng ating mga kababayan at higit sa lahat ay tuloy-tuloy pa rin yung serbisyong yan ng mga partner natin mula sa sektor ng enerhiya. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Alas 6:05 na ho, umaga mga kapuso. Sa pagpapatuloy po ng ating po mga balita, sa naging panayam pa rin ng Super Radio kay Board Member Ryan Maminta, sa tingin naman nun ng bukal, makakatulong ang pag-adapt ng 4-day work week sa pagtitipid. Ay po sa bukal, kung wala nga pasok pagdating ng Biyernes, ay magkakaroon ng kabawasan ng konsumo sa transportasyon. Malaking tulong sa pampublikong transportasyon at maging sa pribadong mga sasakyan. Mababawasan ang konsumo ng langis at mapapahaba ang supply ng langis at makakatipid din sa gastos. Tingin ko po makakatulong yon kasi halimbawa yung mga empleyado ng pamahalang panlalawigan, libong empleyado rin yan, siyempre pumupunta yan sa araw-araw sa mga opisina. Ngayong araw na to, Biyernes, walang opisina. So 3 araw yung madadagdag na walang opisina dahil may Sabado at Linggo. Mababawasan yung konsumo ng transportasyon, pati kuryente sa parte ng pamahalang panlalawigan, yung mga opisina hindi nagagamit ng kuryente. Pero siyempre gagamit yan sa bahay dahil magmamamalagi sa bahay at magpag-uubos ng oras ng mga gawain. Pero sa tingin ko na malaking tulong kasi doon sa transportasyon, personal at yung pampublikong transportasyon, bawasan yung konsumo natin ng langis. At pag nabawasan yung konsumo natin ng langis, yung supply natin baka madagdagan o mag-stretch yung kanyang buhay. Pangalawa, siyempre, yung gastos ay mababawasan din. Mga kaibigan ng inyo pong napakinggan ng tinig, ito pong si Board Member Ryan Maminta na 2nd Distrito po na lalawigan ng Palawan at Chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Panlalawigan. Samantala, sa iba pang balita, nakamonitor ang mga kapulisan sa lalawigan ng Palawan para maiwasan ang pagkakaroon ng hoarding sa mga produktong petrolyo sa gitna na rin ng naranasang krisis dulot ng gyera sa gitna ng silangan. Ang kay Police Major Rick Ramos, tagapagsalita ng Provincial Police Office, ito po sa lalawigan po ng Palawan, sinabi nito na nakikipag-ugnayan ng kapulisan sa mga munisipyo sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga gasolinahan. Pinikayat din ni Ramos sa mga gasolinahan ay patupad ang gas to tank policy para matiyak na walang mangyayaring hoarding ang mga produktong petrolyo sa lalawigan. Katuwang po sila, katuwang po ang mga kasamahan po natin, Bureau of Fire Inspection, na talagang mag-inspection po doon sa mga gasolinahan po natin na meron po tayo. At talagang in-encourage po natin yung mga kababayan po natin, especially yung mga gasolinahan po natin, na ipatupad po yung mga gas to tank policy sapagkat yung directo tank po na yan ay talagang masigurado na wala pong hoarding. Yan po ay talagang kino-coordinate po natin sa mga LGUs po natin. Umikot po yung mga chief of police po natin at nakipag-ugnayan sa mga LGUs at talagang masasabi natin na itong pag-iikot po natin ay nagiging epektibo sapagkat ang gusto po ng Palawan PPO ng PNP po natin na wala po tayong naitalang hoarding po ng mga fuel. Alas 6:09 na ho ng umaga.
Mga kaibigan, kayo ay patuloy po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala sa kaugnayhong balita, tumatalima rin mano ang PNP Provincial Command at mga himpilan ng pulisya sa mga munisipyo sa pagtitipid sa elektrisidad maging sa paggamit ng fuel. Bilang nito, sinuguro din ang tagapagsalita ng PNP Provincial Command na hindi makakaapekto sa operasyon ng kapulisan ang pagtitipid dahil anya katulad ng pagpapatay ng mga ilaw, pagpapanatili ng temperatura ng mga aircon at hindi naman ito makakaapekto. Habang yung mobile patrol ay pinagtutuunan na ang beat patrol, gayon din ang patuloy na pagtugon sa mga kinakailangang responde. Samantala, ang paglabas lamang na hindi naman mahalaga ay kanilang iiwasan. Sa loob po ng Philippine National Police mismo sa Palawan PPO and all the rest of the municipalities, tayo po ay tinitingnan po natin, tayo po ay tumatalima doon sa mandato po sa atin na pagdating po sa paggamit po ng petrolyo, sa paggamit po ng elektrisidad. Hindi po ito makaka-apekto sapagkat yung pagpapatay naman po ng ilaw, pagbaba po ng maintain po ng temperatura ng ating mga aircon, yung mga ganyan po ay hindi makaka-apekto po yan. Yung atin pong mga mobile patrol, mas pinaigting po natin yung mga beat patrol po natin. Diyan po tayo mas naging tuon po yung beat patrol na tinatawag. And also yung mga mobile patrol, yung pagtuon po natin, still patuloy po yan. Kapag may mga tawag, patuloy po tayong darating. Sa atin po lamang yung mga paglabas po na hindi naman na importante, yan po ang iniiwasan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Mga kaibigan ng inyo pong napakinggan ng tinig, ito pong si Police Major Rick Ramos, yung pong tagapagsalita ng Provincial Police Office dito po sa lalawigan po ng Palawan. Kaya dapat mabantayan ho ng ating pong kapulisan, yung pong hoarding na yan ng produktong petrolyo, hindi lang ho dito po sa Puerto Princesa, maging sa mga munisipyo ho ng Palawan. Kailangan ho hindi lang ho kwento. Kailangan ho itotoo po ninyong magampanan dahil wala akong police power, yung pong iba pang ahensya ng ating pong gobyerno. Kayo po sa PNP ang dapat hong magpatupad niyan, lalo na yung sobrang taas ho ng presyo ng produktong petrolyo, dapat mababantayan. Mababantayan din po yan ng ating pong PNP. Alas 6:12 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, handa na manong manilbihan bilang bagong school sa Division Superintendent ng Palawan si Dr. Lloyd Palay Adornado. Ito ay kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong STS sa Palawan. Ang kay Dr. Adornado, natanggap na rin ito ang kautusan para sa pagtatalaga sa kanya. Sa March 23, mga kapuso, magre-report na umano siya sa kanyang tanggapan dito po sa Division Office ng DepEd Palawan. Kagabi ko rin lang po nakuha at officially po yung natin pong order na dyan nga po ako ma-assign. Kasi mahirap maniwala po sa mga kwento nang wala po tayong pinaghahawakan na order. Regarding po sa official na pagpunta po dyan, marami pa pong asikasuhin pa rin mga permahan dito. Pero nag-usap din po kami ng aking kapalit dito sa SPO Occidental Mindoro na sa March 19, Webes, aantayin ko po siya na mag-turn over din muna ako sa kanya. So, bibiyahe na po kami, awan ng Diyos dyan during weekend. Officially, magre-report na po ako. Ready to serve ang buong Palawan sa March 23, Monday po. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang ating pong sariling atin, si Dr. Lloyd Palay Adornado, ang bagong DepEd Division Superintendent ng lalawigan po ng Palawan.
Samantala mga kaibigan sa kaugnay na balita, sa pag-upo mano ni Dr. Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, siniguro nito maayos na pamalakad sa Division of Palawan. Tiniyak ni Adornado na lahat ng gagawin nito ay nakaangkla sa mga pulisya at panuntunan ng kagawaran ng edukasyon. Asahan naman ng mga taga-Palawan na wala itong gagawing taliwas sa mga dapat ipatupad sa sangay ng edukasyon sa Palawan. Alam niyo naman, wala akong issue dito sa aking pinagservisyon kahit nung ako ay nasa Puerto Princesa City pa. Pinalaki po ako at ganitong edad, alam niyo naman, ang aming pamilya, sa maayos po tayo na pagganap sa ating tungkulin. At lalong-lalo na, alam ko ang pinagdadaanan ng bawat isang Palawenyo o Palawenya sa atin. Ano na po, napakasimple lang. Wala akong deviation sa DepEd policies, rules, and regulations. Wala po akong gagawin na taliwas kung ano po ang dapat ipatupad. Yun po ang maaasahan ng bawat isa po sa atin sa lalawigan ng Palawan. Mga kapusang inyo pong napakinggan, tinig pa rin ni Dr. Loida Palay Adornado. Ulit tumpak inyo pong mga orasan, mga kaibigan ng tamang oras sa Pilipinas. 15 minuto na makalipas pang alas 6 po ng umaga. Samantala kabilang umano sa mga unang gagawin ni Dr. Adornado ang specific task o partikular na trabaho at function ng dalawang ESDS at magkaroon naman ng counting calibration sa mga gawain ng mga Assistant Schools Division Superintendent. Pagiging transparent at consultative pagdating sa mga gagawin desisyon upang alam mo mano ng lahat ang bawat gawain at may direksyon ang bawat isa. Internal in nature ang mga pagbabago. Number 1 ano po ba ang specific tasks and functions po ng dalawang ASDS natin? Magkakaroon po kami ng konting calibration ng kanilang gawain. At number 1, ako po ay alam po ng lahat dito sa aking pinaglilingkuran. Hands-on po sa aking mga trabaho. At kung meron ng mga decisions na ako po ay hiningi sa lahat o sa mga kasamahan ko po, ito po ay magiging consultative at ang lahat po ay transparent. Alam ang bawat gawain, alam ang desisyon, alam ang patutunguhan ng may direksyon po ang bawat isa sa amin. Mga kaibigan ng inyong pong napakinggan ang tinig ni Dr. Loida Palay Adornado. Yung incoming Schools Division Superintendent ng DepEd Palawan. Inaasahan ho yung kanyang first day of service sa DepEd sa Schools Division Office ng Palawan sa March 23 mga kapuso. Sa susunod hong linggo. So asahan ho, yung pong pagbabalik dito po sa lalawigan ho ng Palawan. Na kung nyo pong matatandaan mga kaibigan, yung kanyang pagbabalik ay sa kailingan na rin sa pamagitan po ng isang resolusyon na inihain po ng Sangguniang Panlalawigan sa pamagitan ho ng akda nitong si Board Member Jake Tan. Dahil halos ayaw na hong bitawan dyan po sa Occidental Mindoro, ito pong ating pong kababayan, si Dr. Lloyd Adornado. Dahil sa maayos kong pamamalakad ng sangay ng kagawaran ng edukasyon dyan po sa Occidental Mindoro. Kaya lang tapos na rin yung kanyang 3 taong termino. Kailangan magkaroon po ng reshuffling. So sa kanyang huling 2 taon, mga kapuso, na nalalabi para po sa kanyang serbisyo bago po magretiro, dito na sa lalawigan po ng Palawan. Welcome sa Palawan. Sa DepEd Palawan kay Dr. Loida Palay Adornado.
Mga kapuso, dahil matagal-tagal na rin, ilang buwan na rin na wala akong division superintendent. DepEd Palawan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, inaasahan ng Department of Industry sa Palawan ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto sa susunod na linggo. Ngayong linggo, kay Ginoong Wilson Paz ng DTI Palawan, mahigpit umano ang kanilang ginagawang monitoring sa ngayon sa presyo ng mga basic at prime commodities. Kay Ginoong Paz, parte kasi na raw ng material para sa paggawa ng mga produkto ang produktong petrolyo. Samantala sa pinakauling ginawang monitoring na DTI, wala pa naman umano nakikitang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Base po sa ating monitoring ay wala pa rin pong pagbabago, no? As is pa rin po yung ating mga presyo nating basic necessities and prime commodities. At sa ating SRP naman po, yun pa rin po yung pinapatupad nating SRP na yung in-approve nung last February 2025. Yan po yung isang inaabangan po natin, kaya mahigpit po yung ating pagmomonitor na po ng ating basic necessities and prime commodities. Dahil alam po na po natin yung petrolyo ay kasama as raw material doon sa paggawa ng ating mga produkto. Kaya inaasahan po natin yan na may pagtaas po. Pero upon approval po ng ating head office, yung suggested retail price naman po yung basihan natin. Pag medyo mataas talaga doon sa suggested retail price ay atin pong papatupad yung procedure na bigyan sila ng letter of inquiry at alamin kung ano po yung basis ng kanilang pagtaas ng presyo. Mga kapusong, inyo pong napakinggan si Ginoong Wilson Paz ng DTI Palawan. Pagdating naman sa produktong petrolyo kay Ginoong Paz, dahil ito sakop na itong concern ito ay sakop ng Department of Energy. Sa parte ng DTI ang kanila tinitingnan ay ang price tag. Anya kung naayon din ba sa kung ano ang nakalagay sa kanilang presyo sa price tag at doon mismo ang pump ng gasolinahan. Alam naman po natin yung petroleum products ay under po ng Department of Energy. Kaya po yung sa amin po sa DTI, titingnan lang po namin yung price tag kung tama po yung nakapunta price tag. Compare doon sa mismong kargahan na may price tag din po doon na dapat po ay tugma po, no, o parehas na po. Kaya yun po yung binibigyan ng focus ng DTI. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ay si Ginoong Wilson Paz ng Department of Trade and Industry sa lalawigan po ng Palawan. Pagdating sa pagtaas ng produktong petrolyo, minsan nasisisi yung pong DTI din dahil hindi raw nababantayan. Pero yun ang concern na yan ay nasa ilalim ng Department of Energy. Sila nagbabantay lang doon sa presyo na ipinatutupad na kung yun ba'y nasusunod. Mga kapuso, tayo nakikipag-ugnayan na sa DOST Pag-asa Station. Maki-update muna tayo sa lagay po ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Lunes. Makibalita muna po tayo sa DOST Pag-asa Station. Nasa linya natin si Sir Allen Losok ng Pag-asa. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po, Sir Rodel. Magandang po kung mga pinig ng inyong programa. Sa ngayon nga po ang ating update sa ating ulat panahon sa Lawigan ng Palawan sa ating weather system po ngayong araw na umiiral sa ating bansa ay itong northeast monsoon po natin o yung hangin-hangin po natin ay nakaka-apekto pa rin po sa Luzon at sa Visayas. Pero din po dito sa Lawigan ng Palawan at Luzon po ng Puerto Princesa. At
pati po natin medyo may kalamigan pa rin po dahil nandiyan pa rin po yung surge ng Northeast Monsoon po natin o yung hangin po natin. Kaya expect po natin yan. Itong naranasan po natin itong mga nakarang araw. Ngayong araw po, itong araw po natin ay napakalamig na temperatura po yung ating naranasan. At ngayong umaga nga po, kanina madaling araw, nakapala po tayo ng 23.3 degrees Celsius po na mababang temperatura. Kaya medyo may kalamigan po at medyo na-news yung lamig na ating nararamdaman po. Ating lagay ng panahon po, asahan po natin na maulap pa rin hanggang sa maulap na may mga passing clouds sa maramasan dito sa lungsod at sa lawigan po ng Palawan. Samantalang may mga isolated rain shower pa rin po ang ating mga expect at mga localized thunderstorm po pagkapit po yan sa ating mga